Naggugunggong ang mga kristal na baso na parang kampanilya ng hangin habang pinapantay ko ang mga ito sa aking tray. Naglalakbay sa gitna ng dagat ng mga gown na dinisenyo at mga suit na hinulma. Ang bulwagan ng Rosewood Hotel ay kumikislap sa mga chandelier na naglalabas ng mga refleksyong parang diamante sa bawat ibabaw. Amoy ko ang mamahaling pabango, matandang whisky, at ang partikular na samyo ng kayamanan, isang banayad na halo ng karapatan at kapangyarihan na tila sumisingaw sa hangin. Champagne, miss. Inabot ko ito sa isang babaeng puno ng esmeralda. Ang boses ko'y mahina at sanay. Hindi man lang niya ako tiningnan habang kinukuha niya ang baso mula sa tray ko. Nagpapatuloy sa kanyang usapan na para bang isa akong lumulutang na tray ng inumin. Sanay na ako rito. 3 taon ng pagseserbisyo sa mga elitista ng Harbor City ang nagturo sa akin. Bahagi ng uniforme ang pagiging hindi nakikita. Ang itim kong bestidang polyester ay nakakapit ng hindi komportable sa maalikabok na bulwagan, isang matinding kaibahan sa mga dumadaloy na seda at saten na nakapaligid sa akin. Sumakit na ang mga paa ko sa sapilitang takong at 2 oras pa lang tayo sa 8 oras na charity gala, ang benepisyo para sa ospital ng mga bata, tawag nila rito. Bagaman pinagdudahan kung gusto nga ng kalahati sa mga taong ito ang mga bata, tinanggap ko ang ekstrang shift na ito dahil kailangang bayaran ng renta sa susunod na linggo, at ang mga tip mula sa mga ganitong okasyon ay minsan ang nagiging pinagkaiba ng may kuryente at dilim sa maliit kong studio apartment. Ang anak kong si Lily ay natutulog sa bahay ng nanay ko. Muli, sa 4 na taong gulang niya, sanay na siyang magtrabaho ang kanyang mommy tuwing gabi at katapusan ng linggo. Napahigpit ang dibdib ko sa iniisip. Isang lalaki na nakasuot ng midnight blue na suit ang nagngungol ng mabangga niya ako, muntik nang matapon ang tray ko. Hindi naman niya kasalanan, syempre. Ako ang inaasahang may mata sa likod ng ulo. Pasensya na po, sir. Automatikong bulong ko, habang inaayos ko ang mga baso ng may husay. Doon ko lang siya unang napansin, ang batang lalaki. Nakaupo siyang mag-isa sa isang mesa malapit sa sulok. Nakabitin ang mga paa sa isang upuang masyadong mataas para sa maliit niyang pangangatawan. Habang tumatakbo ang mga bata ng sabik sa dance floor na natiling hindi gumagalaw, maingat na inaayos ang mga kubyertos sa harap niya. Isang tinidor, isang kutsilyo, isang kutsara, paulit-ulit sa iba't ibang ayos. Nakatuon ng husto ang maliit niyang mukha. Nakakunot ang kanyang madilim na kilay sa ibabaw ng malalim na kayumangging mga mata. Perpekto ang kanyang suit. Pasadyang gawa sa kulay uling na abu-abo na may burgundy na panyo sa bulsa na tugma sa kanyang bow tie. Ngunit ang kanyang ganap na pag-iisa ang nakakuha ng aking pansin. Sa isang silid na puno ng tao, tila walang nakapansin sa kanya. Naglibot ako sa paligid ng ballroom, iniwan ang mga bakanteng baso at kumuha ng mga bago. Tuwing ilang minuto, bumabalik ang aking tingin sa batang lalaki. May lumapit na magkasintahan sa mesa niya, pero sa halip na pansinin siya, kumuha na lang sila ng bakanting upuan mula sa mesa niya at umalis. Hindi tumingin pataas ang batang lalaki. Sophie, kailangan ng mesa 6 ng bagong napkin at huwag mong kalimutan na tutulong ka sa dessert service sa 20. Si Marcos, ang supervisor ko, ay humuni habang dumaraan, nakahawak ang clipboard sa dibdib na parang kalasag. Tumango ako at nagmadali patungo sa service area, pero may isang bagay na nagpapatigil sa akin. Malapit sa mesa ng batang lalaki, napansin ko ang isang gulo. Ang uri ng banayad na pag-aantala na kumakalat sa gitna ng madla kapag may mahahalagang tao na pumapasok sa isang silid. Doon ko siya nakita. Hindi siya naglakad ng ganoon, kundi inutusan ng espasyo sa kanyang paligid. Matangkad, mas matangkad kaysa sa karamihan ng mga lalaki sa silid, na may mga balikat na halos sumabog sa kanyang perpektong akmang itim na Amerikana. Ang kanyang buhok ay maitim na may pilak sa mga templo na sa hindi maipaliwanag na paraan ay mas nagpatingkad sa kanyang pagiging mapanganib kaysa sa pagiging mas matanda. Parang inukit sa bato ang mukha niya, puro matutulis na anggulo at malamig na simetriya. Ngunit ang mga mata niya ang nagpigil sa hininga ko, kasing itim ng gabi at kasing lalim, sinisiyasat ang silid ng may kalkuladong katumpakan ng isang mandaragit. 2 lalaki ang nasa magkabilang gilid niya, at hindi maitago ng kanilang malalaking pangangatawan ang balangkas ng mga sandata sa ilalim ng kanilang mga jacket. Gumagalaw sila ng perpekto ang pagkakasabay. Bumubuo ng isang bula ng espasyo sa paligid niya na walang nangahas na pasukin. Alam ko kung sino siya kahit hindi ko pa siya nakita noon. Lahat sa Harbor City ay kilala si Alexander Vulov. Ang pangalan niya ay binubulong ng may takot, balita sa unang pahina ng kanyang mga negosyo.
Ipinagdiriwang ang kanyang mga donasyon sa kawanggawa, kahit na nagkukunwari ang lahat na hindi nila alam kung saan nanggagaling ang pera. Ang Ruso na sinakop ang ilalim ng lungsod ng may walang awang kahusayan, na ang pangalan ay kasing kahulugan ng takot at paggalang, ang pinuno ng mafia, ang halimaw ng Harbor City. Dumaan siya sa gitna ng madla na naghiwalay na parang dagat pula sa kanyang harapan. Ang mga taong hindi ako pinapansin buong gabi ay biglang naging kasing di makita ko na nakatayo ng tuwid. Napatigil ang mga usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. May pilit ng ngiti na lumitaw sa mga nakapirming mukha. Hindi niya ito pinansin. Nakatuon ang kanyang tingin sa unahan. Bigla kong napagtanto na papunta siya sa maliit na batang lalaki. Nang marating niya ang mesa, may nangyaring kahanga-hanga. Bahagyang lumambot ang mukha niyang bato, ngunit sapat na para mapansin ko mula sa kabilang dulo ng silid. Marahang inilagay niya ang isang kamay sa balikat ng batang lalaki at yumuko upang kausapin siya. Hindi tumingin pataas ang bata mula sa kubyertos niya, ngunit bahagyang tumango. Tumuwid si Volkov at nagsabi ng isang bagay sa isa sa kanyang mga tauhan na agad na kinuha ang telepono at lumayo. Lumapit ang isang babae na nakasuot ng pulang bestida, nakasisilaw ang kanyang ngiti habang iniunat niya ang kamay kay Volov. Sandaling hinawakan niya ito at bumalik sa pagiging malamig ang kanyang mukha. Nagpalitan sila ng ilang salita. Masigla ang sa kanya, samantalang iisa-isa lang ang kay Volkov. Pagkatapos ay tumingin siya sa batang lalaki at nagsabi ng isang bagay na nagpabago sa kabuuang kilos ni Volkov. Parang bumaba ng 10 degree ang temperatura sa silid. Nanghina ang ngiti ng babae. Nakatitig siya ng may pag-aalinlangan, pagkatapos ay umurong ng may buong dangal na kaya niyang ipakita. Dapat ay umalis na ako. May mga lamesang aasikasuhin ako, mga tungkuling tatapusin, isang trabahong kailangan kong panatilihin. Ngunit hindi ko matanggal ang tingin ko sa batang lalaki, na patuloy sa pag-aayos ng kanyang mga kubyertos, lubos na hindi alam ang dinamika ng kapangyarihan na umiikot sa kanyang paligid. Sa sumunod na isang oras, pinanood kong maulit ang parehong eksena. Nag-iikot si Volkov sa silid, tinatanggap ang mga bati ng may malamig na paggalang, nakikipag-usap ng maikli na mas mukhang pangnegosyo kaysa pang-aliw. Tuwing 10 minuto, bumabalik siya para tingnan ang batang lalaki, nananatiling mag-isa, nakatuon ng buo sa kanyang mundo ng perpektong nakahanay na kubyertos. Walang lumalapit sa batang lalaki. Walang nag-anyaya sa kanya na sumali sa ibang mga bata. Parang walang nakapansin sa kanya. Inaayos ko ang mga baso ng tubig sa isang mesa malapit doon nang marinig ko ang isang bulong na usapan. Anak ni Volov yan, yung may autism. Narinig kong matagal nang wala ang ina. Masisisi mo ba siya? Isipin mong nakatali ka sa pamilyang may batang may depekto. Shh! Sa ngalan ng Diyos, gusto mo bang mapunta sa daungan? Nanginig ang mga baso sa aking tray habang umaapaw ang galit sa akin. Naalala ko si Lily, kung gaano ko siya kamahal, kung paano ko sisirain ang sino mang tatawag sa kanya na may depekto. Hindi ko naisip, humarap ako sa mga nag-uusap ng mahina, mababa pero matalim ang boses ko. Marahil naririnig kayo niya, alam nyo. 4 na pares ng nagulat na mga mata ang tumingin sa akin, na parabang nagulat na biglang nakapagsalita ang kasangkapan. Isang babae na may nakakunot na mukha at mga hikaw na hugis diamante, na kasing laki ng ubas ang nagtataas ng isang perpektong hugis na kilay. Pasensya na. Dapat umatras na ako, dapat humingi ako ng tawad at umalis na. Sa halip narinig kong sinabi ko, hindi bingi ang mga bata dahil lang iba sila. Bakit hindi nyo ipakita ang kaunting pagkamakatao? Umalis na ako bago pa sila makasagot. Mabigat ang kabog ng puso ko sa dibdib. Tanga. Kailangan ko ang trabahong ito. Hindi ko kayang guluhin ang mga bisita, lalo na yung mga nag-donate ng sapat na pera para ipangalan ng isang wing ng ospital sa kanila. Lumipat ang orkestra sa mas malambing na himig, isang waltz na lumutang sa hangin na parang banayad na paanyaya. Sa dance floor, sumasayaw na ngayon ang mga ama kasama ang kanilang mga anak na babae, at ang mga ina kasama ang kanilang mga anak na lalaki. Sayaw ng pamilya, isang tradisyon sa mga ganitong charity event. Pinanood ko ang isang munting batang babae na nakasuot ng rosas na damit na hinihila ang ayaw pang tatang papunta sa salig, na napalitan ng ngiti ang kanyang mukha habang iniikot-ikot siya nito. Sumikip ang dibdib ko nang maisip ko si Lily, na walang tatang makasayaw. Naglaho si Jason nang sabihin kong buntis ako, at iniwan lang ako ng sunod-sunod na bayarin na hindi nabayaran at mga pangakong hindi natupad. Bumalik ang tingin ko sa mesa sa sulok. Mag-isa pa rin umuupo ang batang lalaki, pero ngayon
ay pinapanood na niya ang mga sumasayaw, pansamantalang nakalimutan ang kubyertos niya. May naramdaman akong pumutok sa loob ko nang makita ko ang ekspresyon sa mukha niya, isang halo ng pagnanasa at pagkalito. Bago ko pa man mapigilan ang sarili, inilapag ko ang tray ko sa isang bakanting mesa at diretso akong lumapit sa kanya. Bahagya akong napansin si Vulov na nakatayo, kasama ang isang grupo ng mga lalaking seryoso ang itsura sa kabilang dulo ng silid. Pero ang bata lang ang nakatuon ng pansin ko. Lumuhod ako sa tabi ng upuan niya para maging kasing taas ko siya ng mata. "Hi!" mahinahon kong sabi. "Ako si Sophie. Gusto mo bang sumayaw?" Hindi direktang tumingin sa akin ang bata, kundi inilipat niya ang tingin niya sa bandang balikat ko. "Lalaki ako," sabi niya, malinaw at tiyak ang boses. "Hindi ako marunong sumayaw." "Okay lang yan," ngumiti ako. "Ituturo ko sa'yo. Madali lang yan, pangako." Ipinakita ko ang aking kamay, nakabukas ang palad, at hindi ako gumalaw para hawakan siya maliban kung gusto niya. "Pwede kang tumanggi kung ayaw mo." "Ayos lang din yan." Sa loob ng ilang sandali, nakatitig siya sa aking nakabukas na kamay. Pagkatapos ng may pag-iingat, inilapat niya ang maliit niyang palad sa akin. "Sige," sabi niya. Tinulungan ko siyang bumaba mula sa upuan niya, lubos na nakakaalam na pinapanood kami. Hindi lang ng kanyang ama, kundi ng lahat ng taong sinadyang hindi pansinin ang batang ito buong gabi. Dinala ko siya sa gilid ng dance floor kung saan hindi gaanong siksikan. "Pwede nating simulan dito," sabi ko. "Kung saan mas maluwag. Ayos ba?" Tumango siya, nakatingin sa mga paa namin. "Una, tatayo ka sa sapatos ko," paliwanag ko. Ganyan ako tinuruan ni Ma'am. Maingat na tumapak si Male sa ibabaw ng aking sumasakit ng pumps. Hinawak ko ang magkabilang kamay namin para may ligtas na distansya sa pagitan namin. "Ngayon, mag-indayog lang tayo ng kaunti. Ganito!" Ipinakita ko, dahan-dahang gumagalaw pakanan at kaliwa. Sa aking pagkabigla, sinunod niya ng perpekto, bahagyang lumuwag ang kanyang katawan nang makahanap kami ng ritmo. "Talented ka," sabi ko. At sa unang pagkakataon, tumingin siya pataas, halos nagtagpo ang aming mga mata. Isang bahid ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Dahan-dahan kaming gumagalaw sa gilid ng dance floor. Isang waitress na may murang uniforme at isang batang lalaki na nakasuot ng perpektong suit. Nanghum ako kasabay ng tugtugin at makalipas ang ilang sandali, sinimulan din niyang hum. Tinutugma ang tono ko ng may perpektong pitch. Sobrang nakatutok ako sa kanya, kaya hindi ko napansin ang katahimikan na kumakalat sa ballroom hanggang tuluyan ng namayani. Patuloy pa rin ang tugtugin, ngunit tumigil na ang lahat ng pag-uusap. Nang tumingin ako pataas, nakita kong nakatitig sa amin ang lahat ng mata sa silid. May mga mausisa, may mga hindi sang-ayon, at may mga lumambot dahil sa hindi inaasahang emosyon. At sa tapat mismo sa kabilang dulo ng salig, nakatayo si Alexander Vulov. Nakatitig sa amin ang kanyang madilim na paningin nang may tindi na nagpamangilabot sa akin. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon at hindi kumikibo ang kanyang katawan. Yumuko ang isa sa kanyang mga tauhan para bumulong ng something, ngunit pinatahimik siya ni Vulov sa pinakamalabong galaw ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, habang hinahawakan ko ang mga kamay ng anak ng boss ng mafia, naunawaan kong nagkamali ako ng husto. Isang paglabag sa mga hindi nakikitang hangganan na hindi ko man lang alam na umiiral. Hindi lang ito basta batang hindi pinansin. Siya ang tagapagmana ng pinakamapanganib na tao sa Harbor City. Inilagay ko lang ang sarili ko ng direkta sa linya ng paningin ni Alexander Volkov at wala akong ideya kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi ko mailayo ang tingin ko sa matalim na titig ni Vulov. Hinawakan ng kanyang mga mata ang akin sa kabilang panig ng sayawan, madilim at hindi masukal gaya ng karagatan sa hating gabi. Lumakas ang tibok ng puso ko at nagkaroon ako ng hindi makatwirang pagnanais na buhatin si Male at tumakbo. Sa halip, pinilit kong ipagpatuloy ang aming banayad na pag-uga. Nagkunwari na hindi ko nararamdaman ang bigat ng atensyon ng kanyang ama, na parang pisikal na presyon sa aking balat. Count 2, 3, 1, 2, 3. Bulong ko kay Male, na nakatayo pa rin sa aking sapatos, ang kanyang maliliit na kamay ay mainit sa akin. Inulit niya ang bilang sa ilalim ng kanyang hininga, perpektong nakaritmo. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na muling tumingin pataas. Papalapit sa amin si Vulov. Hindi siya nagmadali. Ang mga lalaking katulad niya ay hindi kailanman nagmamadali. Ngunit bawat may layuning hakbang ay nagpapalapit sa pagitan namin ng nakakatakot na hindi maiiwasan. Nawala ang mga tao sa kanyang daraanan nang hindi man siya umimik. "Papunta na si tatay," sabi ni Male nang walang emosyon, nang hindi lumilingon.
Hindi nagbago ang kanyang perpektong tindig. Ngunit naramdaman kong bahagyang humigpit ang mga kamay niya sa akin. Okay lang ba yan? Mahinahon kong tanong. Tumango siya, patuloy pa ring nagbibilang sa sarili. Naghanda ako nang marating kami ni Volkov. Inaasahan ko ba? Isang matinding pagsaway, isang malamig na pagtanggi. Ang mga gwardya nahahatakin ako palayo. Sa halip, tumayo na lang siya sa gilid ng dance floor. Pinagmamasdan kami ng may matinding titig na nagpatuyo sa bibig ko. Sa malapitan, mas nakakatakot pa siya. May peklat sa kanyang panga, maputla laban sa kayumangging kutis niya, ang klaseng marka na iniwan ng matalim at walang awang bagay. Ang amoy niya ay mamahaling pabango na may halimuyak ng sandalwood at may mas madilim na baho sa ilalim parang usok o pulbura. May kapangyarihang sumisiklab mula sa kanya na halos mahawakan. Miss, sa wakas ay nagsalita siya, malalim ang boses at may halo ng accent na ginawang mapanganib ang iisang pantig. Sir, ang tanging naisagot ko. Nagulat ako na nanatiling matatag ang boses ko. Pwede ba kitang samahan sa sayaw? Tanong niya. Ang pormalidad ay salungat sa utos sa kanyang tono. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Male. Bibilang kami, Dad. 1, 2, 3. Malinaw at tiyak ang kanyang boses, malaya sa pagkabalisa, nakasalukuyang sumasakal sa aking kakayahang huminga ng normal. May kumislap sa mukha ni Volkov, isang paglambot na napakasutil na baka inimbento ko lang. Siyempre, ipagpatuloy ninyo lang. Sa aking gulat, umatras siya, binigyan kami ng espasyo. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, nagbantay siya sa paligid ng aming munting sayaw. Ang kanyang presensya ay lumikha ng isang hindi nakikitang hadlang na walang nangahas na lapitan. Lumipat ang orkestra sa isang bagong waltz. Medyo mas mabilis ito. Agad na umangkop si Male, pabilis ang kanyang pagbibilang upang makasabay sa tempo. Maingat kong paikutin siya, na nagbunga ng isang maliit na tunog ng gulat na maaaring tuwa. Magaling ka, sabi ko sa kanya. Mahilig akong sumayaw, sagot niya, na para bang kakadiskubre lang niya ng katotohanan iyon. May katuturan ang pagbibilang. Tama nga, hindi ba? Ang musika ay matematika lang na nararamdaman. Dahil dito nakuha ko muli ang halos ngiti at isang seryosong tango. Nang matapos ang kanta, bumitaw si Male sa aking sapatos at tumingin pataas. Sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay tumutok sa bandang baba ko, ang pinakamalapit na nakuha niya sa pakikipagtitigan. Salamat sa sayaw, sabi niya ng pormal na parang isang munting Ginoo. Gusto ko nang bumalik sa mesa ko ngayon. Siyempre, sagot ko, habang binibitawan ko ang mga kamay niya. Naging isang kasiyahan ang pagsasayaw kasama ka, Mikael. Lumiko siya at naglakad ng diretso papunta sa kanyang ama na naglagay ng protektibong kamay sa kanyang balikat. Hindi inalis ni Volkov ang tingin niya sa mukha ko. Miss, hinayaan niyang nakabitin sa hangin ang tanong. Sophie, ang sabi ko, pinigilan ang pagnanais na dagdagan pa. Sophie na lang, na para bang kailangan pang linawin ang kakulangan ko sa katayuan. Sophie, inulit niya. Ang pangalan ko ay naging isang bagay na parehong maganda at bahagyang nakakatakot sa kanyang bibig. Sasama ka sa amin. Hindi iyon isang pakiusap. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamay at bigla na lang ay may isa sa mga tauhan niya sa tabi ko. Hindi humahawak pero sapat na ang lapit para maunawaan kung ako'y hahatiran. Nanlupig ang takot sa dibdib ko. Ginoo, nagtatrabaho ako. Hindi ko pwedeng basta na lang naisayos na ito. Pinutol niya ako, nakatalikod na papunta sa mesa ni Muel. Ang anak niya ay nakatahak ng eksakto sa kanyang tabi. Nagmadali akong tumingin kay Marcos at nakita ko siya sa kabilang dulo ng silid, sadyang tumitingin kahit saan na lang kundi sa akin. Natanggap ang mensahe. Ano man ang gusto ni Alexander Volkov, nakukuha niya, kahit pa oras iyon ng isang waitress sa isang masikip na gala. Sinundan ko siya. Lubos kong nararamdaman ang bodyguard sa likuran ko at ang hagdan na sinusundan ng kakaiba naming prosesyon. Ang uniforme ko ay nagmarka sa akin ng kasing linaw ng neon sign sa gitna ng mga gown sa gabi at pinigilan ko ang pagnanais na hilahin ang polyester na biglang pakiramdam ko ay naging liha sa aking balat. Sa mesa, hinila ni Volkov ang isang upuan para sa akin, isang kakaibang maginoong kilos mula sa lalaking narinig kong minsang kontrolado ang kalahati ng kalakalan ng droga sa silangang baybayin. Umupo ako sa gilid. Nakatiklop ang mga kamay sa aking kandungan upang itago ang panginginig. Agad na bumalik si Male sa pag-aayos ng kanyang kubyertos, ngunit ngayon ay inaawit niya ng mahina ang waltz, ang maliliit niyang mga daliri ay gumagalaw ng may maingat na kaayusan. Magaling kang sumayaw, sabi ni Volkov. Ang kanyang madilim na mga mata ay pinag-aaralan ako ng nakakabahalang tindi. Salamat, nagawa ko naman. Tinuruan ako ng nanay ko.
At saan ka natuto na makita ang anak ko samantalang pipi mata ang iba? Nahuli ako ng direkta ng tanong. Lumipad ang tingin ko kay Miley, na mukhang nakatutok sa ginagawa niya, ngunit bahagyang nakayuko ang ulo niya patungo sa aming pag-uusap. Ako ay may anak na babae, mahinahon kong sabi. 4 na siya. Hindi dapat maging hindi nakikita ang mga bata. May isang mapanganib na kislap ang lumiwanag sa mga mata ni Vulov. Ngunit sa mga kwartong ganito may ilang batang hindi napapansin, maliban kung sila ay perpektong aksesorya para sa kanilang perpektong mga magulang. Ang pait sa kanyang tinig ay napakasariwa kaya nagulat ako. Sa isang sandali na wala ang kinatatakutang boss ng mafia at napalitan ng isang bagay na lubos kong nakikilala. Isang halatang matinding pagprotekta. Gusto ni Miquel ang mga kubyertos na pansin ko habang binabago ang paksa. Ang mga disenyo, hindi ba? Naging mas matalim ang tingin ni Volkov. Oo, nakakakuha siya ng ginhawa sa kaayusan. May koleksyon ng mga lilang bagay si Liliko, sabi ko, nakangiti sa alaala. Dapat lahat ay kulay lila at nakaayos ng eksakto. Mapapansin niya kung gumalaw ako kahit isang munting butil. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Pagkatapos ay tumingin si Michael pataas, nakatitig sa kung saan, sa itaas ng balikat ko. Ang lila ay kabaligtaran ng dilaw sa gulong ng kulay, wika niya. Binubuo ito ng pula at asul. Ang mga pangunahing kulay ay bumubuo ng mga sekundaryang kulay kapag pinaghalo. Tama ka diyan, ang sabi ko, humahanga. Marami ka talagang alam tungkol sa mga kulay. Binabasa ko ang ensiklopedia, ang totoo lang niyang sagot. Nasa bulyumpi na ako ngayon. Sa kabila ng tensyong kumikirot sa tiyan ko, hindi ko maiwasang ngumiti. Ang galing mo naman, sigurado akong marami ka pang alam na mga kawili-wiling bagay. Marami nga. Pumayag siya ng walang bahid ng pagmamayabang. Tatay, pwede bang sumama si Sophie sa amin sa aklatan? Gusto kong ipakita sa kanya ang mga libro ko. Nanlamig ako, nanghina ang ngiti ko. Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Volkov, pero naramdaman ko ang bigat ng paghusga niya na parang pisikal na haplos. Marahil sa ibang pagkakataon, Miley, gabi na, at sigurado akong may iba pang dapat gawin si Sophie. Bumuhos sa akin ang ginhawa. Kasunod agad ang pagsisisi ng bahagyang yumuko ang mga balikat ni Male. Bago ko pa man mapigilan ang sarili, narinig kong sinabi ko, gusto kong makita ang libro mo balang araw. Kung ayos lang sa tatay mo, ang mga salita ay nanlambing sa hangin sa pagitan namin at sa isip ko'y sinumpa ko ang aking maluwag na dila. Hindi ka dapat nakikipagplano ng basta-basta sa anak ng pinakakilalang kriminal sa Harbor City. Lalo na hindi mo siya dapat ilagay sa posisyong kailangan niyang tanggihan ang anak niya sa publiko. Sa aking gulat, yumuko ang mga labi ni Volkov sa tila bahid ng ngiti. Makikita natin. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at yumuko upang bulong sa kanyang tenga. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Bulov, nanigas ang kanyang panga habang tumango siya ng mariin. Kailangan na tayong umalis, aniya tumayo ng may malambot na gilas. Mikael, oras na para umalis. Tumingin pataas ang batang lalaki, biglang naging balisa ang kanyang mukha. Pero 9 na 17 na pa lang naman, sinabi mong mananatili tayo hanggang makita si Ten. Nakita ko ang panloob na pakikibaka ni Vulov sa kanyang mukha. Ang pangangailangang umalis na nakikipaglaban sa pagkabahala ng kanyang anak dahil sa nabagong schedule. May nangyari, anak, wika niya. Ang tinig ay mas banayad kaysa sa inakala kong posible. Si Anton ang maghahatid sa iyo pa uwi sa unang kotse. Susunod ako agad. Bumibilis ang paghinga ni Male. Hindi iyon ang plano. Hindi iyon ang sinabi mo. Nakilala ko ang mga palatandaan ng nalalapit na pagkabahala. Ang matigas na postura, ang bahagyang pag-uga, ang lalong nagkakadagundong na tono. Hindi ko naisip, inabot ko ang aking kamay sa bulsa ng apron at inilabas ang aking lihim na sandata. Isang maliit na stress ball na hugis bituin na dinadala ko para sa sarili kong pagkabalisa. Meile, sabi ko ng malumanay. Inilagay ko ito sa mesa malapit sa kanyang kamay, hindi ko ito ipinipilit sa kanya. Nakakatulong ito sa akin kapag may bigla ang pagbabago. Pwede mo itong pisilin o igulong sa pagitan ng iyong mga daliri. Gusto mo bang subukan? Tinitigan niya ang bituin, mabilis pa rin ang kanyang paghinga, ngunit nakuha na ang kanyang pansin. Pagkatapos ng saglit na pag-aatubili, inangat niya ito at pinisil sa pagitan ng kanyang mga palad. Malambot ito, napansin niya, at bahagyang nagluwag ang tensyon sa maliit niyang pangangatawan. Oo, at palagi itong bumabalik sa hugis nito, kahit gaano mo pa ito pisilin. Medyo mahiwaga, hindi ba?
Maingat na hinimas-himas ng kanyang mga daliri ang bituin at unti-unti ay humina ang kanyang paghinga. Pinanood ni Folk ang palitan na ito na may mukha na hindi ko maunawaan. Isang bagay sa pagitan ng gulat at pag-iisip. Pwede mo na itong itago kung gusto mo, alok ko. May iba pa ako sa bahay. Salamat, sabi ni Mikael ng pormal. Lumapit siya sa kanyang ama, hawak ng mahigpit sa kamay ang bituin. Handa na ako ngayon. Inilagay ni Volkov ang kamay sa balikat ng anak niya, ngunit nakatitig ang mga mata niya sa akin. May utang ako sa iyo, sabi niya. Tumpak at may pag-aalangan ang bawat salita. Dapat iyon ay paalam na. Dapat ay tumango ako ng magalang at bumalik sa aking mga tungkulin. Sa halip ako ang napagtanong. Magiging ayos lang ba siya? May kumislap na mapanganib sa mga mata ni Volkov, paalala kung sino talaga ang kinakausap ko. Palagi kong inaalagaan ang anak ko, Miss Sophie. Ang tinig niya ay may babalang ramdam ko hanggang sa buto. Palagi. Pagkatapos noon, ginabayan niya si Molly palabas ng mesa. Mahigpit na hinawakan ng bata ang stress star sa isang kamay, habang ang kabila ay matibay na nakahawak sa ama. Habang papalabas sila, kusang loob na lumayo ang mga tao sa kanilang daraanan, walang nangahas na pumigil sa kanila. Dahan-dahan akong huminga, saka ko lang napagtanto na nakahawak pala ako ng hininga. Kahit anumang kakaibang sandaling iyon na naranasan ko ay tapos na. Panahon na para bumalik sa realidad, sa mga baso ng tubig at tray ng champagne, at sa desperadong pangangailangang mapanatili ang trabahong ito. Tumayo ako, inayos ang uniforme at lumingon para lang makita na hinaharangan ako ng isa sa mga tauhan ni Volkov. Katamtaman ang laki niya sa bundok. May leeg na kasing kapal ng hita ko at mga kamay na mukhang kayang baliin ang buto ng walang kahirap-hirap. Kailangan ni Ginoong Volov ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, matabang niyang sinabi. Tumagos sa akin ang takot. Ang ano ko, bakit? Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang numero ng telepono mo, tirahan, sa tingin ko hindi ito isang pakiusap. Inilabas niya ang isang makinis na telepono at iniabot sa akin, nakabukas ang screen sa isang bagong contact form. Nanlalamig ang mga kamay ko habang tinatanggap ko ang aparato. Naguunahan ang pagtatanggol sa sarili at ang takot habang tinatype ko ang aking impormasyon. Ano pa ang magagawa ko, tanggihan ang pinakamapanganib na tao sa Harbor City? Kinuha pabalik ng bodyguard ang telepono, tiningnan ang impormasyon bago ito isiniksik sa bulsa ng kanyang jacket. Nang walang isa pang salita, lumingon siya at umalis, sinundan ang dinaraanan ng kanyang amo. Nanatiling nakatayo ako ng ilang sandali. Ang isip ko ay nag-uumapaw sa mga implikasyon ng katatapos lang mangyari. Napaisip ako, nilagay ko na ba ngayon ang sarili ko at pati na rin ang anak kong babae sa radar ni Alexander Volkov? Ang ideyang iyon ay nagdulot sa akin ng pisikal na pagkasuka. Sophie. Biglang lumitaw si Marco sa tabi ko. Ang boses niya ay isang magaspang na bulong. Ano ba yon? Hindi ko alam, tapat kong sagot. Kakatapos ko lang sumayaw sa anak niya. Anak niya? Nagulat si Marcos. Anak yun ni Volov. Diyos ko, Sophie, gusto mo bang mamatay? Nakaupo lang siya roon mag-isa, sabi ko ng pagtatanggol. Walang nakapansin sa kanya. Iyon ay dahil alam ng mga may utak na huwag lumapit kay Volkov o sa pamilya niya. Pinagapang niya ang kamay sa unti-unting lalo niyang manipis na buhok. Tingnan mo, bumalik ka na lang sa trabaho. Magsisimula ang serbisyo ng panghimagas sa loob ng 10 minuto. At sa ngalan ng Diyos, huwag ka nang lumapit sa iba pang mga anak ng mafia. Tumango ako, nagpapasalamat sa pamilyar na rutina na babalikan. Habang papabalik ako sa lugar ng serbisyo, nakita ko ang lalaki at ang kanyang ama sa pasukan ng bulwagan. Tumitingin pabalik ang batang lalaki. Pinagmamasdan ang madla hanggang sa ako'y makita niya. Itinaas niya ang kamay na may hawak sa aking bituin at kumaway ng bahagya. Hindi ko naisip, kumaway din ako. Sa tabi niya, sinundan ni Alexander Volkov ang tingin ng anak niya diretso sa akin kahit sa kabilang dulo ng silid. Ang tindi ng titig niya ay nagpainit sa aking balat. Bahagyang yumuko siya. Isang pagkilala, isang pangako, o isang babala. Hindi ko matukoy. Pagkatapos ay nawala na sila. Nilamon ng gabi at ng mga naghihintay nilang sasakyan na iniwan akong may tanging pakiramdam ng maliliit na kamay sa akin at ang mananatiling samyo ng panganib. Kinabukasan, kulay abo ang umaga at mahina ang pag-ulan. Akmang-akma sa aking pakiramdam habang pinipilipit kong bumangon mula sa kama ng alas 5:30 ng umaga. Bawat kalamnan ko ay sumisigaw pagkatapos ng 8 oras na shift kagabi at tila mabigat ang aking pag-iisip dahil sa kulang sa tulog. Ngunit ang pagmamadali sa almusal tuwing linggo ng umaga sa Dennis ay hindi nananatili para sa sinuman, lalo na sa mga nag-iisang ina
na may bayarin sa renta sa loob ng 5 araw. Tahimik akong nagbihis sa mahinang liwanag na sumisilay sa manipis na kurtina ng aking silid. Maingat ako na huwag gisingin si Lily. Nakabaluktot siya sa aking kama kung saan ko siya inilagay matapos siyang kunin mula sa bahay ng nanay niya noong 2:00 ng umaga. Ang kanyang maiitim na kulot ay kumalat sa unan. Isang maliit na kamay ang mahigpit na nakahawak sa kanyang paboritong kulay lilang hipopopotamo. Ang tanaw ng kanyang payapang mukha ang aking pinakamalaking aliw at pinakamapait na sakit. Alam kong lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya, at gayon pa man, hindi pa rin ito sapat. Babalik ako bago ka magising, munting bituin, bulong ko, habang hinahaplos ko ng halik na singtangay ng balahibo ang kanyang noo. Darating si nanay ng 7:00 para alagaan siya hanggang matapos ang turno ko ng 3:00. Ang apartment ay halos 600 square FT lang, na may kusinang sobrang liit na maaabot mo ang magkabilang pader kahit hindi ka pa naguunat ng braso. Pero pininturahan ko ang mga pader ng masiglang kulay at naglagay ako ng fairy lights sa paligid ng silid tulugan ni Lily. Sinusubukang lumikha ng mahika mula sa aming payak na kalagayan. Ang tambak ng mga bayarin sa counter na may pulang selyo ng huling paalala ay nagbanta na sirain ang ilusyong iyon. Habang naghihintay ako ng bus sa maulang usok na ulan, naalala ko ang kagabi, ang seryosong mukha ni Mali na nagliwanag nang sumayaw kami, ang matalim na titig ng kanyang ama na tila naghubad sa lahat ng pagpapanggap. Nanginig ako, at hindi lang dahil sa lamig na tumatagos sa aking manipis na jacket. Anong sumapi sa akin at ibigay ko ang tunay kong impormasyon sa tauhan ni Vulov? Pagpapanatili sa sarili, oo, pero pati na rin ang kuryosidad. Isang kakaibang puwersa na hindi ko matukoy. Sa alinmang paraan, tapos na iyon at wala nang magagawa kundi umasa na agad akong makakalimutan. Isang waitress na nagpakita ng saglit na kabaitan. Wala nang iba. Ang turno sa almusal ay lumipas na parang kidlat sa bilis. Puro pila-pilang pancake at pagre-refill ng kape. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, nanakit na ang mga paa ko at natapon ko ang orange juice sa uniformeng kamisa ko. Pero maganda naman ang tips, karamihan mula sa mga regular, nakilala na ako sa pangalan at nagtatanong tungkol kay Lily. Ang mga simpleng kabaitang ito ang nagpapagana sa akin tuwing araw na muntik na akong malunod sa pagod. Nagtatapos na ako ng isang mesa sa tabi ng bintana nang lumitaw si Carmen, ang hostess, sa tabi ko. "Sophie, may naghahanap sa'yo." Bumaba ang boses niya sa isang bulong. At mahal, mukhang importante siya. Parang nakakatakot sa pagiging importante, nanlalamig ang buong katawan ko. Anong itsura niya? Matangkad? Pang-boxing ang pangangatawan, buzzcut nakasuot ng suit na siguro mas mahal pa kaysa sa kotse ko. Nakakatayo lang siya doon sa tabi ng pinto. Hindi pa umuupo. Hindi si Vulov mismo kung ganoon, isa sa mga tauhan niya. Inilapag ko ang aking lalagyan ng maruruming pinggan nang maniklaot ang aking mga kamay. Sabihin mo sa kanya na paparating na ako. Pumasok muna ako sa banyo. Binuhusan ko ng malamig na tubig ang aking mukha at sinubukang pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ano kaya ang gusto niya? May nagawa ba akong mali nang hindi ko namamalayan? Nakapagsabi ba ako ng hindi dapat sa lalaki? Lalong dumalumdum ang mga posibilidad sa isip ko sa bawat segundong lumilipas. Nang lumabas ako, agad ko siyang napansin na nakatayo malapit sa pasukan. Ang matigas niyang tindig at ang maingat niyang pagmamasid ang nagpahiwatig na siya ay gwardiya, kahit na walang halatang bukol ng baril sa ilalim ng kanyang jacket. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko siguro, nasa unang bahagi ng kanyang 30, na may mukhang maaaring guwapo kung hindi dahil sa hubog na peklat na umaabot mula sa gilid ng kanyang noo hanggang sa panga. Agad niya akong nakilala. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa paglapit ko ng nakakabahalang katumpakan. "Miss Sophie Williams," kinumpirma niya. Nakakagulat na malambot ang boses para sa isang lalaking ganon kalaki ang pangangatawan. Tumango ako, masyadong kinakabahan para magsalita. "Ako si Anton, nagtatrabaho ako para kay Ginoong Vulov." Inabot niya ang kamay sa loob ng kanyang jacket at kusang loob akong kinilabutan bago ko napagtanto na kumuha lang pala siya ng sobre para sa iyo. Tinitigan ko ang kremang sobre sa nakabukas niyang palad. Nakasulat sa harap ang pangalan ko sa eleganteng sulat. "Ano ito?" tanong ko na hindi gumalaw para kunin ito. "Pinapadala ni Ginoong Vulov ang kanyang pasasalamat para sa iyong kabutihang loob." Nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya. "Pakiusap." Nag-aatubili, tinanggap ko ang sobre. Mabigat ito, mamahaling papel na marangyang damhin sa pagitan ng aking mga daliri. "May sasakyan na naghihintay pagkatapos ng iyong shift.
Sa 3:00 patuloy ni Anton. Nais kang kausapin ni Ginoong Vulov. Yelo ang dumaloy sa aking mga ugat, hindi ko kaya. Kailangan kong sunduin ang anak kong babae sa unang pagkakataon. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. May napagkasunduan na kay nanay mo. Siya ang mag-aasikaso sa anak mo hanggang 7:00 ngayong gabi. Kumapit sa aking lalamunan ang matinding takot. Ikaw ang nakipag-ugnayan sa nanay ko. Ginawa iyon ni Ginoong Vulov kaninang umaga. Wala namang nabanggit ang nanay ko nang dumating siya para bantayan si Lily, na ibig sabihin natakot siya para manahimik o mas masahol pa pinagsabawan. Hindi ito hiling, hindi ba? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Hindi na nagkunwari si Anton, maghihintay ang kotse sa 3:00. Ayaw maghintay ni Ginoong Volkov, lumiko siya para umalis sa kahuminto. Tinanong niya si Male tungkol sa iyo ngayong umaga. Bihira siyang magsalita tungkol sa kahit sino. Sa nakakabinging pahayag na iyon, umalis siya. Iniwan akong nakahawak sa sobre ng nanginginig ang mga daliri. Pumunta ako sa banyo ng mga empleyado bago ko ito binuksan. Kalahating inaasahan kong may banta o suhol dito. Sa halip may nakita akong sulat kamay sa makapal, kremang papel. Binibining Williams, ang kabutihan mo sa anak ko kagabi ay hindi inaasahan at bihira. Pinag-usapan ka ni Meile ngayong umaga ng may kakaibang sigla. Nais kong iparating ng personal ang aking pasasalamat. May sasakyan na kukuha sa iyo pagkatapos ng iyong shift sa Dennis sa Harbor View Drive. Pinapangako ko na walang masamang mangyayari sa iyo. Avolov. Sa ilalim ng sulat ay may pangalawang piraso ng papel, isang tseke na nakapangalan kay Sophie Williams na nagkakahalaga ng $5,000. Nanlaki ang mga mata ko, muntik nang mahulog ang sobre. $5,000. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang ko at magkaroon pa ng ipon. Sapat na para maayos ang transmission ng matanda kong kotse para hindi na ako aasa sa mga hindi maaasahang schedule ng bus. Sapat na para makabili kay Lily ng mga bagong damit para sa darating na taglamig. Pero bakit? Para sa isang sayaw kasama ang isang nag-iisang bata, ipinuslit ko pabalik ang tseke sa sobre habang nanginginig ang aking mga kamay. Delikadong teritoryo ito. Hindi ka tumatanggap ng pera mula sa mga lalaking tulad ni Alexander Volkov nang hindi mo nauunawaan ang kapalit. At gayon paman, kaya ko bang ibalik ito para tanggihan ang kanyang paanyaya? Ang natitirang bahagi ng aking turno ay lumipas sa gitna ng ulap ng pagkabahala. Nahulog ko ang buong tray ng mga tubig, naghalo ang 2 order, at muntik akong bumangga sa isa pang server habang ang isip ko ay naglalaro sa iba't ibang senaryo na ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Eksaktong 3:00 nag-clock out ako at nagpalit mula sa aking uniformeng may mantsa ng katas sa mga damit na nakatago ko sa locker. Maong isang kupas na asul na sweater at mga lumang sapatos na pang-sneaker. Hindi ito angkop na kasuotan para makipagkita sa isang lalaking malamang nakasuot pa ng suit kahit matutulog. Pero iyon lang ang meron ako. Tulad ng ipinangako, isang makinis na itim na Mercedes ang nakahintay sa gilid ng kalsada sa labas ng Dennis. Nakatayo si Anton sa tabi nito. Binubuksan ang pinto sa likuran nang lumapit ako. Biglang pakiramdam ko ay lantad ang parking lot at ramdam na ramdam ko ang mga katrabaho kong nakamasid sa akin sa pamamagitan ng mga bintana. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nag-aatubili sa pintuan ng kotse. Sa tirahan ni Ginoong Volkov, sagot ni Anton. Mga 40 minuto iyon mula rito. Naalala ko si Lily na ligtas kasama ang nanay ko hanggang 7:00 at makakabalik ako ng tamaan para sunduin ang anak kong babae. May salita ng amo mo. Salita ng amo niya. Salita ng isang lalaking nagtayo ng imperyo sa karahasan at takot. At gayon paman, naniwala ako sa kanya. Marahil dahil wala akong pagpipilian. Umupo ako sa likurang upuan, lumulubog sa katad na parang mantikilya na mas malambot kaysa sa anumang nahawakan ko kailanman. May amoy ng mamahaling pabango at bagong katad ang kotse at nakataas na ang harang para sa pribadong espasyo na naghihiwalay sa akin sa tsuper. Umupo si Anton sa upuan sa unahan sa tabi ng tsuper at umalis kami sa gilid ng kalsada. Mahigpit kong hinawakan ang aking pitaka sa kandungan, ang sobre, na ligtas na nakatago sa loob nito ang imposibleng tseke. Sa pamamagitan ng mga bintanang may tint, pinanood ko habang ang mga pamilyar na kalye ng Harbor City ay napapalitan ng mga unti-unting nagiging marangyang pamayanan at sa wakas ay sa mga eksklusibong ari-arian sa gilid ng bangin na nakaharap sa golpo. Lumiko ang kotse sa isang pribadong daanan na pinalilibutan ng matataas na rehas na bakal na tahimik na bumukas ng papalapit kami. Ang mga sinaunang oak ang bumuo ng natural na bubong sa itaas, ang kanilang mga sanga
ang nagsala sa sikat ng araw ng hapon at bumubuo ng batik-batik na anino sa paikot-ikot na daanan. Lalong tumindi ang aking kaba sa bawat kurbada hanggang sa tuluyang naghiwalay ang mga puno upang ibunyag ang isang malawak na mansyon na bato na nakatayo sa dramatikong tanawin ng golpo. Maganda ito sa isang nakakatakot na paraan. Lahat ay malinis ang linya at gawa sa madilim na bato na may malalaking bintana na sumasalamin sa kulay abo na tubig sa labas. May mga armadong lalaki na nagpapatrolya sa paligid. Ang kanilang mga galaw ay tila walang pakialam, ngunit may layunin. Sinusubaybayan kami ng mga security camera sa aming paglapit ng tahimik na pagbabantay. Umikot ang kotse sa isang fountain bago huminto sa harapang pasukan. Binuksan ni Anton ang pinto ko at iniunat ang kamay para tulungan akong bumaba. Nanginig ang mga tuhod ko nang tumapak ako sa daang batubalani at doon ko lang tuluyang naunawaan ang kabuuan ng aking ginagawa. Sadyang papasok ako sa tahanan ng pinakamapanganib na tao sa Harbor City. Dito po, ang utos ni Anton, na inakay ako pataas sa malalapad na hagdang bato patungo sa napakalaking dobling pinto na kusang bumukas bago pa man kami marating. Ang bulwagan sa loob ay parang kuweba ang laki. May matataas na kisame at marmol na sahig na nagpapalinggo ng aming mga yapak. Ang mga modernong likhang sining, napayak ang dating, at marahil ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ko sa buong buhay ko, ang nakadekorasyon sa mga pader. Sa kabila ng karangyaan, kakaiba ang pagiging impersonal ng lugar, parang museo kaysa tahanan. Ginabayan ako ni Anton sa sunod-sunod na mga silid, na mas kahanga-hanga ang bawat isa kaysa sa nauna, hanggang sa marating namin ang tila isang silid-aklatan. Mula sahig hanggang kisame ang mga estanteng puno ng mga librong may pabalat na katad. Isang napakalaking mesa ang nangingibabaw sa isang dulo ng silid, habang ang mga mukhang komportabling upuang katad ay nakaayos sa paligid ng fireplace sa kabilang dulo. Maghintay ka rito, utos ni Anton. Sasamahan ka ni Ginoong Volkov sandali. Pagkasabi niyon, umalis siya at isinara ang mabigat na pinto sa likod niya nang may malinaw na tunog na click. Mag-isa, lumapit ako sa pinakamalapit na estante, hinahaplos ng aking mga daliri ang gulugod ng mga librong nakasulat sa mga wikang hindi ko matukoy. Ruso, marahil, at kung anuman ang maaaring Aleman o Olandes. Malawak at magkakaiba ang koleksyon. Lahat ng bagay mula sa klasikal na panitikan hanggang sa makabagong pisika. Bumabasa ka ba ng Ruso? Mabilis akong lumingon at muntik nang tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Nakatalakad si Alexander Vulov sa pintuan. Pinagmamasdan ako ng kanyang matatalas na madilim na mga mata. Pinalitan niya ang kanyang formal na Amerikana ng maong nakulay uling at isang malinis na puting kamiseta na nakabukas ang kwelyo. Hindi nabawasan ng mas kaswal na kasuotan ang kanyang matatag na presensya. Hindi, ang sabi ko, habang hinihila ko pabalik ang aking kamay mula sa mga libro na parabang napaso. Pasensya na, hindi ko dapat ginawa iyon. Pinabayaan niya ang aking paumanhin. Ang mga libro ay para mahawakan, Miss Williams. Kung hindi, mga dekorasyon lang sila. Pumasok siya sa silid na may parehong matalim na gilas na napansin ko sa gala. Bawat galaw ay kontrolado at sinadya. Sa malapitan, nang wala ang istorbo ng masikip na bulwagan, nakita ko ang pinong mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, ang pilak na gumagapang sa kanyang itim na buhok sa mga templo. Hindi na siya bata, siguro nasa kalagitnaan ng 40 gulang, ngunit dinala niya ang sarili ng may kumpiyansa ng isang taong sanay sa kapangyarihan. Maupo ka. Itinuro niya ang lugar na may mga upuan malapit sa fireplace. Umupo ako sa gilid ng isa sa mga upuang katad, tuwid ang likod, nakapulupot ng mahigpit ang mga kamay sa aking kandungan. Umupo siya sa tapat ko, tinitigan ako ng may tindi na nagpamanggas sa aking balat. Natatakot ka? Ani niya. Hindi ba dapat lang? Kontra ko bago ko pa mapigilan ang sarili. Sa aking gulat, isang bahagyang ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Oo, siguro nga. Isang hindi komportabling katahimikan ang namagitan sa amin. Sa wakas, inabot ko sa bag ko at inalis ang sobre. Hindi ko ito matatanggap, sabi ko, habang inilalagay ko ito sa mesa sa gitna namin. Sobrang laki nito. Hindi man lang niya binalingan ng sobre. Wala naman ito. Para sa akin, naging matalim ang tingin niya dahil sa interes. Ibabalik mo lang pala ito dahil sa pagmamalaki, ganon? Hindi, sabi ko ng tapat. Para mailigtas ang sarili ko. Matagal na akong nakatira sa Harbor City para malaman na walang bagay na walang kapalit. At naniniwala kang maglalagay ako ng kapalit sa pasasalamat ko sa kabutihang loob na ipinakita sa anak ko. Ang mapanganib na tono ng kanyang boses ay nag-udyok sa akin na piliin ng mabuti ang susunod kong mga salita.
Naniniwala ako na sa mundo mo, lahat ay may presyo. Nakipagsayaw ako kay Male dahil bata siya na karapat-dapat makita, hindi dahil may gusto akong kapalit. Isang bihirang pananaw, sabi niya, habang bahagyang yumuyuko. Sabihin mo sa akin, Sophie Williams, ano ang alam mo tungkol sa akin? Pakiramdam ko ay bitag ang tanong. Tanging ang alam ng lahat, na ikaw ay maimpluwensya, makapangyarihan, isang diplomatikong sagot. Hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti at gayunpaman ay nilapitan mo ang anak ko ng walang pag-aatubili. Alinman sa napakabayan o napakabobo. Hindi ko alam kung sino siya, inamin ko. Hindi hanggang sa huli. Magiging mahalaga ba iyon? Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Hindi, bata muna siya, anak mo pangalawa. May nagbago sa kanyang mukha, isang banayad na pag-amo na halos inakala kong inimbento ko lang. Bigla siyang tumayo at lumapit para magbuhos ng 2 baso ng kulay amber na likido mula sa isang kristal na decanter sa katabing mesa. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Tanong niya. Nakatalikod sa akin. Para pasalamatan ako sa pagiging mabait kay Male, ang sagot ko. Bagaman pakiramdam ko'y hindi sapat ang mga salita habang binibigkas ko pa lamang. Bumalik siya at inabot sa akin ang isa sa mga baso. Bahagi iyon ng dahilan. Tumatanggap ako ng inumin, ng automatiko. Kahit na wala akong balak uminom ng alak sa isang sitwasyong nangangailangan ng buong katinuan ng isip ko. Mabigat ang baso sa kamay ko. At ang kristal nito ay sumasalamin sa hapunang liwanag na pumapasok sa mga bintana. May mga kahirapan si Mikhail. Nagpatuloy si Volkov habang umuupo muli. Naiiba ang karanasan niya sa mundo. Karamihan nakikita lang ang mga hamon, hindi ang mga biyaya. Autistiko siya, sabi ko ng mahinahon. Nasa spektrum ang anak ng kapitbahay ko, naiiba, hindi kulang. Tumalim ang tingin ni Volkov. Naiintindihan mo nga pala. Hindi pa lubos, inamin ko. Natatangi ang bawat bata pero nakikilala ko kapag may tinataboy dahil hindi sila akma sa inaasahan. Pinagmasdan niya ako sa ibabaw ng rim ng baso niya. Maaring malupit ang mundo sa mga kakaiba. Ginugol ko ang maraming taon sa pagtatanggol sa aking anak mula sa kalupitang iyon para lang makita siyang hindi pinapansin ng mismong mga taong ngumingiti sa akin at tinatanggap ang aking mga donasyon. Ang pait sa kanyang tinig ay sariwa at hindi inaasahang makatao. Napaisip ako tungkol sa babaeng nagdalang tao sa asawa o karelasyon ni Mikhail Volov, na ngayon ay kapansin-pansing wala. Nasa saan ang kanyang ina? Tanong ko bago ko pa mapigilan ang sarili. Agad na nanigas ang kanyang ekspresyon. Hindi iyon paksa ng pag-uusap. Pasensya na, agad kong sabi. Hindi iyon angkop. Maingat niyang inilapag ang baso. Tinanong ako ni Mikhail tungkol sa iyo ngayong umaga. Gusto niyang malaman kung bibisita ka muli. Bihira siyang magpakita ng interes sa mga tao sa labas ng aming tahanan at nanlumo ang puso ko sa pag-iisip na ang seryosong batang lalaki ay nagtatanong tungkol sa akin. Isa siyang batang may espesyal na kalikasan. Oo. Sumang-ayon si Volkov, bahagyang lumambing ang kanyang tinig. Kaya naman inaalok kita ng isang posisyon. Namulat ako, sigurado akong nagkamali ako ng narinig. Isang posisyon bilang kasama ni Male. 3 araw sa isang linggo mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Makikipagpalipas ka ng oras sa kanya, sasali ka sa mga aktibidad na gusto niya, at marahil palawakin ang kanyang ginhawa sa mga sosyal na sitwasyon. Malugod naming tatanggapin ang iyong anak na babae na sumama sa iyo rito, tinitigan ko siya na tahimik. Gusto mo akong kunin para maging kaibigan ng anak mo? Hindi kaibigan? Inayos ni Volov ang kanyang tono, na tila eksakto. Isang kasama, isang taong titingin sa kanya kung ano siya, hindi kung ano ang inaasam ng iba. Nag-iisip ng mabilis ang isip ko sa mga posibleng kahulugan nito. Bakit ako? Pwede kang kumuha ng mga profesional, mga therapist na dalubhasa sa pagtatrabaho sa mga batang may autism. Mayroon na siyang mga therapist, speech pathologist, behavioral specialist, isang pangkat ng mga eksperto na may walang kapintasang kredensyal. Tumapik ng isang beses ang kanyang mga daliri sa tuhod. Ang tanging palatandaan ng kawalan ng pasensya. Ang kulang sa kanya ay isang taong lumalapit ng natural, walang ibang pakay o takot. Nangilabot ako, sinusubukang iproseso ang kanyang mungkahi at ang aking kabayaran. 5,000 bawat linggo kasama ang mga gastusin. Halos natapilok sa akin ang baso. Bawat linggo? Lumabas ang boses ko na parang hikbi. Hindi ba iyon sapat? Tanong niya ng parang walang pakialam. Na para bang usapan lang ay barya kaysa sa halagang mas malaki pa sa kinita ko sa loob ng 3 buwan.
Isang malanding tawa ang sumirit sa aking lalamunan na agad kong pinigilan. Hindi, sobra iyon. Hindi para sa akin. Masidhi niyang tiningnan ako ng kanyang maitim na mga mata. Mahalaga ang oras mo, Sophie Williams. Gaya ng natatanging kakayahan mong makipag-ugnayan sa anak ko. $20,000 kada buwan. Nag-iikot-ikot sa isip ko ang mga numero. Naglalarawan ng buhay na walang patuloy na takot sa pera. Si Lily sa mas magandang paaralan, isang mas ligtas na apartment. Hindi na ako mag-aabalang magmultitrabaho at kulang pa rin bawat buwan. Masyadong maganda para maging totoo na ibig sabihin hindi ito totoo. Ano ang tunay na dahilan? Tanong ko. Inilapag ko sa mesa ang hindi ko pa nahahawakan na inumin. Hindi lang ito tungkol sa pera. May isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mukha. Paalala kung sino talaga ang kinakalaban ko. Kinukwestiyon mo ang motibo ko tungkol sa sarili kong anak. Pinigilan ko ang instinktong umatras. Tinatanong ko kung bakit isang lalaking katulad mo ang magdadala ng isang waitress mula sa Denny's sa kanyang bahay, iaalok sa kanya ang isang imposibleng halaga ng pera at hindi aasahan ang anumang kapalit maliban sa pakikipag-date sa kanyang anak na lalaki. Isang lalaking katulad ko, inulit niya. Patag at malamig ang mga salita. Umakyat ang init sa aking leeg, hindi ko ibig sabihin, iyo. Bigla siyang tumayo, lumapit sa bintana na nakaharap sa baybayin, nakatalikod sa akin, nagpatuloy siya. Alam mo ang mga chismis, ang mga bulong, ang halimaw ng Harbor City, ang Ruso na nagtatayo ng kayamanan sa dugo at takot. Nanatili akong tahimik, hindi sigurado kung paano tutugon sa katotohanang pareho naming alam. Ang hindi mo alam, ipinagpatuloy niya habang bumababa ang boses niya. Ay kung ano ang ibig sabihin ng maging ama sa isang anak na itatakwil ng iba. Ang panoorin ng laman at dugo mo na tinatrato na parang hindi nakikita o mas masahol pa, na parang sira. Lumingon siya pabalik sa akin at nabigla ako sa hilaw na emosyon sa kanyang mga mata. Kagabi sa loob ng 17 minuto sumayaw ang anak ko. Ngumiti siya. Nakipag-ugnayan siya sa ibang tao na hindi binayaran para tiisin ang kanyang mga pagkakaiba. Naging matigas ang kanyang panga. Kaya oo, Sophie Williams, inaalok ko sa iyo ang isang imposibleng halaga dahil ang sandaling iyon ay walang kapantay para sa akin. Namula ako sa hiya. Ano man pa ang iba pang maaring maging si Alexander Volkov at wala akong ilusyon tungkol sa kadiliman na pinagbatayan ng kanyang kapangyarihan. Tunay ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Pasensya na, ang mahina kong sabi. Hindi ko sana dapat ipahiwatig ang kabaligtaran. Hindi niya pinansin ang aking paumanhin sa pamamagitan ng isang banayad na kilos. Natural lang ang iyong pagdududa. Kung nasa posisyon mo ako, ganun din ang mararamdaman ko. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa aking kandungan, nag-aalangan, sa pagitan ng oportunidad na inaalok niya at ng tinig ng pag-iingat na sumisigaw sa aking isipan. Pwede ko bang pag-isipan? Siyempre. Bumalik siya sa kanyang upuan at muling nagpakita ng kalmadong disposisyon. Kailangan ko ng sagot mo pagsapit ng Miyerkules. 3 araw. 3 araw para magpasya kung isasangkot ko ang buhay ko. At sa pamamagitan nito ang mga buhay sa mundo ni Alexander Volkov. May isa pa, sabi niya, habang hinihimas ang bulsa ng kanyang jacket. Inilabas niya ang isang maliit na bagay at inilagay ito sa mesa sa pagitan namin. Nanliliit ang puso ko. Iyon ang stress star na ibinigay ko kay Mali, na ngayoy bahagyang kupas na dahil sa paulit-ulit na paghawak. Hindi niya ito pinapalayo sa paningin niya mula kagabi, paliwanag ni Volov. Pinakiusapan niya akong pasalamatan kang maayos para dito. Tinitigan ko ang maliit na bituin, naalala ko kung gaano kabilis nitong pinakalma ang pagkabahala ni Mali. Malaya siyang panatilihin ito. Gusto niyang makita mo na inaalagaan niya ito ng mabuti. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang bumalot sa mahigpit na mukha ni Volkov. Napakapasyente niya sa pagsunod sa mga patakaran. Ang hindi inaasahang sulyap ng normalidad, isang ama na tinutugunan ang taos-pusong hiling ng anak, ay nagulat sa akin. Pinakita nito ang kanyang pagiging tao sa paraang mas pinahirapan akong panatilihin ang aking distansyang proteksyon. Gusto mo bang makita siya bago ka umalis? Tanong ni Volkov. Nasa silid niya siya sa itaas. Nag-aatubili ako sa katumango. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan sa mundo ni Volkov, hindi ko maikaila ang aking kuryosidad tungkol kay Mali at sa kanyang buhay dito. At may bahagi sa akin na gustong tiyakin na siya ay tunay na inaalagaan ng mabuti, hindi basta-basta pag-aari ng isang makapangyarihang lalaki. Dinala ako ni Volkov palabas ng silid-aklatan sa pamamagitan ng sunod-sunod na marangyang inayos na mga silid. Maganda ang bahay ngunit tila kulang sa buhay, walang init ng isang tunay na tahanan ng pamilya.
Walang larawan ang nakadikit sa mga pader. Walang magulong kalat na nagpapahiwatig ng pang-araw-araw na buhay. Habang umaakyat kami sa malawak na hagdan patungo sa ikalawang palapag, napansin ko ang mas mataas na presensya ng seguridad. May mga lalaking nakaistasyon sa mga estratehikong punto sa buong bahay na agad na tumingin sa amin nang dumaan kami. Binaliktot lang ni Volkov ang ulo bilang pagtango na halatang normal na bahagi ng kanyang buhay ang presensya nila. Tumigil kami sa labas ng isang pintong kulay malalim na asul, hindi tulad ng ibang pinto sa pasilyo. Paborito niyang kulay ang asul, paliwanag ni Volkov nang mapansin niya ang aking obserbasyon. Pinapakalma siya nito, tumuktok siya ayon sa isang partikular na padron. 3 mabilis na katok, isang sandaling paghinto, pagkatapos ay 2 pa. Pumasok kayo, tawag ng malinaw na boses ni Male mula sa loob. Itinulak ni Volkov ang pinto na nagbunyag ng isang tanawing tanging mailalarawan bilang paraiso ng isang bata. Ang maluwang na silid ay maingat na inayos sa magkakaibang bahagi. Isang sulok paglilibang na may mga estanteng umaabot mula sahig hanggang kisame, isang lugar pag-aaral na may lamesang kasing laki ng bata, isang istasyon pagtatayo na may masalimuot na mga likha ng Lego, at isang komportabling lugar pahingahan na may kumot at unan na may disenyo ng mga bituin. Nakaupo si Mele nang nakabukaka sa isang malambot na alpumbra, maingat na binubuo ang tila isang komplikadong modelo ng sistema ng araw. Tumingin siya ng pababa nang pumasok kami. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa bandang balikat ko. "Hello, Sophie," sabi niya. Inilapag ng may maingat na pagkapresiso ang pirasong hawak niya. "Pumunta ka sa bahay namin?" "Oo," ngumiti ako. "Inaanyayahan ako ni tatay mo. Ang ganda ng kwarto mo." Tumango siya ng parang walang emosyon. "Ako mismo ang nagdisenyo ng ayos nito. May lugar ang lahat ng bagay." Tumayo siya na may parehong maingat na gilas na napansin ko sa gala. "Gusto mo bang makita ang mga libro ko? Mayroon akong 342. "Gusto ko nga," ang tapat kong sagot. Dinala ako ni Male sa kanyang mga estante. Itinuturo ang mga paborito niya ng may taimtim na pagmamalaki. Ang koleksyon niya ay kahanga-hanga para sa kahit sinong bata, lalo na sa isang 6 na taong gulang, mula sa mga ensiklopedya na may larawan hanggang sa mga advanced na aklat tungkol sa astronomiya at matematika. "Ito ang nagpapaliwanag tungkol sa black holes," sabi niya, habang hinuhugot ang isang librong malinaw na para sa mas matatandang mambabasa. Nakakabighani ang matematika. Habang ipinapakita niya sa akin ang kaniyang mga kayamanan, pinagmasdan ko ang pakikipag-ugnayan niya sa kaniyang ama. Nakatayo si Volov ng medyo malayo, binibigyan ng espasyo ang anak, ngunit hindi kailanman lumalayo ang tingin niya kay Male. Kapag paminsan-minsan ay tumingin ang batang lalaki sa kaniya para sa kumpirmasyon o pag-apruba, agad namang tumugon si Volov ng buong pansin. Hindi kailanman minamaliit, hindi kailanman naaabala. "Binigyan ako ni Dad ng librong ito kahapon," pagpapatuloy ni Male, habang ipinapakita sa akin ang isang librong maganda, ang ilustrasyon tungkol sa buhay dagat, "dahil gusto kong maging isang marine biologist o baka isang astronaut." Hindi ko pa napagpasyahan. "Marami kang oras para magpasya," tiniyak ko sa kanya. Sabi ni Dad, "Pwede akong maging kahit ano ang gusto ko." Ipinahayag ni Male nang may buong katiyakan hanggat magsusumikap ako at susunod sa mga patakaran. Ang katagang iyon ay parang pinagpraktis na, isang mantra na paulit-ulit ng binigkas hanggang sa ito'y naging bahagi na ng kanyang pag-iisip. Tumingin ako kay Volov, iniisip kung anong iba pang mga patakaran ang inaasahan niyang susundin ng anak niya. "Mikhail," mahinahon na wika ni Volov, "kailangan nang umuwi ni Sophie para sa kanyang anak na babae. May iba ka pa bang gustong ipakita sa kanya muna?" Nagkislap ang pagkadismaya sa mukha ng bata, ngunit tumango siya nang may pag-unawa. Isang bagay pa lang. Lumapit siya sa kanyang mesa at maingat na binuksan ang isang drawer. Hinugot ang isang bagay na nakabalot sa asul na tela. Sa mabagal at maingat na galaw, binuksan niya ito upang maipakita ang isang maliit na music box na gawa sa pinakintab na kahoy. "Pag-aari ito ng nanay ko," sabi niya, mas malumanay ang boses. "Ibinigay ito sa akin ni tatay para ingatan ko." Ipinihit niya ang susi sa ilalim ng kahon at binuksan ang takip. Isang nakakaantig na himig ang pumuno sa silid, isang klasikal na tugtugin na hindi ko matukoy ngunit labis kong naantig. Ipinaliwanag ni Volkov. Swan Lake, sumayaw si nanay rito noong siya'y bata pa. Ramdam ko ang tensyon ni Volkov nang mabanggit ang ina ni Mickey, ngunit hindi siya kumilos para pumutol. Pinanood niya ang anak na may hindi matumbas na ekspresyon. "Maganda ito," sabi ko nang
unti-unting mawala ang himig. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Maingat na muling binalot ni Mikael ang music box at ibinalik ito sa drawer. Babalik ka ba? Tanong niya. Nakatitig sa kung saan, sa ibayo ng kaliwang balikat ko para makita ang iba ko pang mga libro. Hindi ako handa sa tuwirang tanong. Tumingin ako kay Vulov na nagtaas lang ng isang kilay, iniwan ang sagot sa akin ng buo. Sana nga, ang sabi ko ng maingat. Pinag-uusapan namin ni tatay mo na bisitahin kita paminsan-minsan. Mukhang natuwa siya rito. Mabuti, gusto ko yan. Lumapit siya sa kanyang ama. Pwede bang isama ni Sophie ang anak niya sa susunod? Sabi mo may anak siyang babae. Lily ang pangalan niya, dagdag ko, 4 na siya. Seryosong pinag-isipan ni Male ang impormasyong ito. Wala akong maraming libro para sa mga 4 na taong gulang. Pero pwede kong ibahagi ang mga building blocks ko. Yung gawa sa kahoy, hindi yung Legos. Maliit kasi ang mga piraso ng Legos. Malalim akong naantig sa pagiging maalalahanin niya. Napaka-maalalahanin mo, Mikael. Magugustuhan ni Lily ang mga kahoy na bloke. Marahang ipinatong ni Volkov ang kamay sa balikat ng anak. Oras na para umalis si Sophie ngayon. Ano ang sasabihin natin? Salamat sa pagbisita, inulit ni Meile. Saka idinagdag ng kusang loob. Natutuwa akong napunta ka sa bahay namin. Ako rin, ang sagot ko, na ikinagulat kong totoo nga ang sinabi ko. Ihatid ako ni Volkov palabas ng silid nang bumalik si Male sa kanyang modelo ng solar system. Habang pababa kami ng hagdan, muling sinuri ko ang lahat nang akala kong alam ko tungkol kay Alexander Volkov. Hindi maaaring magkunwari ang lambing na ipinakita niya sa kanyang anak. Ang pasensya at pag-unawa na ipinamalas niya sa mga pangangailangan ni Male ay patunay ng maraming taong dedikadong pagiging magulang, na hindi nito binura ang mas madilim na katotohanan tungkol sa kung sino siya at kung paano niya nakuha ang kanyang kapangyarihan. Sa paanan ng hagdan, binasag niya ang aming katahimikan. Nakikita mo na ngayon kung bakit dinala kita rito. Hindi iyon tanong, ngunit tumango ako kahit papaano. Siya ay isang pambihirang bata. Oo, pumayag siya. At tulad ng lahat ng mga pambihirang bagay, madaling masaktan ng mga taong natatakot o naiinggit sa hindi nila nauunawaan, may kasamang kasaysayan ang pahayag na iyon, sakit, at marahil karahasan na hindi ko nangahas na usisain. Sa halip, tinanong ko ang tanong na nabubuo mula ng unang makatapak ako sa magandang bahay na ito na parang kuta. Nasaan ang kanyang ina? Sa pagkakataong ito, hindi pinutol ni Volkov ang pagtatanong. Naging matigas ang panga niya, ngunit makalipas ang sandali, sumagot siya. Patay 4 na taon na ang nakalipas. Ang matigas na katapusan ng salitang iyon ay nanlambing sa pagitan namin. Naalala ko ang anak na lalaki, 2 taong gulang pa lamang nang mawala ang kanyang ina. Masyadong bata para makabuo ng maraming pangmatagalang alaala, ngunit sapat na ang edad para maramdaman ang kawalan. Pasensya na, ang mahina kong sabi. Dapat napakahirap iyon para sa inyong dalawa. May kumislap sa kanyang mga mata, marahil ay pagtataka sa aking simpleng pagkilala sa kanyang dalamhati kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpapatuloy ang buhay, sabi niya, na bahagyang tumitindi ang kanyang punto. Para sa kanya kung wala nang iba pa. Rinig kami sa bulwagan ng pasukan kung saan tahimik na naghihintay si Anton sa tabi ng mga pintuan sa harap. Malinaw na nagtatapos na ang aming oras. Nananatili ang alok, sabi ni Vulov, na bumalik ang kanyang propesyonal na tono. 3 araw sa isang linggo, 7 hanggang 8. Malugod naming tinatanggap ang iyong anak na babae. Bibigyan ka ni Anton ng telepono para sa direktang komunikasyon dahil sa mga kadahilanang pangseguridad. Isang telepono na walang duda ay babantayan, naisip ko. Isa lamang iyon sa maraming paraan na magbabago ang buhay ko kung tatanggapin ko ang alok niya. Miyerkules, kinumpirma ko na hindi pa rin sigurado sa aking sasabihin. Ipinakita niya ang kanyang kamay, isang kilos na kakaiba, ang pormalidad matapos ang pagiging malapit nang makilala ko ang kanyang anak at masilayan ang kanyang pribadong dalamhati. Inilagay ko ang aking kamay sa kanya, inaasahan ang isang maikling propesyonal na kamayan. Sa halip, hinawakan niya ito ng mas matagal kaysa sa kailangan, mainit at matatag ang kanyang mga daliri sa paligid ng akin. Bihira si Mikael na nakikipag-ugnayan sa mga estranghero, sabi niya. Mababa ang boses. Anumang iyong mapagpasyahan, salamat sa pag-alaga sa anak ko ng iba, ay lumayo. Bitiwan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang bakas ng kanyang haplos na nanatili sa aking balat. Ihahatid ka ni Anton pauwi. Pagkasabi nito, lumingon siya at umalis. Nawala sa kaibuturan ng kanyang mansyon. Nanatili akong nakatayo sandali, ramdam ko pa rin ang bakas ng kamay niya sa akin bago ko sinundan si Anton palabas patungo sa nakahandang sasakyan.
Tahimik ang biyahe pabalik sa lungsod. Pinanood ko ang tanawin habang nagbabago mula sa mga eksklusibong lupain, patungo sa mga pamayanang panggitnang uri, at sa wakas ay sa aking sirasirang apartment complex. Huminto si Anton sa gilid ng kalsada ng eksaktong oras. Eksaktong 6:45 ng gabi, na nagbigay sa akin ng 15 na minuto para makarating sa apartment ng aking ina sa susunod na block. Ipinapaabot ni Ginoong Volkov na ibalik ko ito sa iyo, sabi ni Anton habang binubuksan niya ang pinto ko. Inabot niya sa akin ang sobre na naiwan ko sa mesa ng kape. Pinipilit niya. Sinimulan kong tutol pero may nakita ako sa mukha ni Anton na pumigil sa akin. Hindi ito tungkol sa alok na trabaho. Hindi, pinagtibay niya. Ito ay para sa kagabi, hiwalay na usapin. Nag-alangan ako saka ko tinanggap ang sobre. Salamat sa sakay. Bahagyang lumambot ang seryosong mukha ni Anton. Marami na siyang pinagdaanan, napangiti mo siya. Bago pa ako makasagot, nasa loob na siya ng kotse, umaandar ng tahimik at mahusay. Nakatayo ako sa bangketa, nakakapit sa sobre at sinusubukang intindihin ang mga nangyari sa araw na yon. Ang makatwirang bahagi sa akin ay sumigaw na dapat akong lumayo ng pinakamalayo kay Alexander Volkov sa kanyang mundo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa maingat na paghawak ni Male sa kanyang mga pinapahalagahang pag-aari at sa dalamhating nakatago sa ilalim ng kontroladong panlabas ng kanyang ama, ay hindi gaanong sigurado. Habang naglalakad ako papunta sa apartment ng nanay ko para sunduin si Lily, mabigat sa akin ang imposibleng desisyon. Ang $20,000 kada buwan ay lubusang babaguhin ang aming buhay. Ngunit anong ibang gastos pa ang kasunod ng pag-uugnay namin sa pamilyang Volkov? Mabigat ang pakiramdam ng sobre sa kamay ko. Isang konkretong paalala ng pagpipili ang nasa harapan ko. At ang lalaking nasa likod ng alok, na ang madilim na mga mata ay tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ko. Mami, talagang babalik tayo sa malaking bahay. Umakyat baba si Lily sa kanyang car seat. Lumilipad ang kanyang maiitim na kulot sa bawat galaw. Lalong tumataas ang kanyang kasabikan mula nang sabihin kong bibisita kami sa isang espesyal na kaibigan ngayon. Oo, munting star. Naalala mo ba ang pinag-usapan natin? Inayos ko ang rearview mirror para mas makita ko siya habang dinadaanan ko ang paikot-ikot na kalsadang tabing dagat patungo sa lupain ni Volov. Magpakitang galang at gamitin ang malumanay mong boses, inulit niya. At maaring ayaw ni Mali ng yakap o high five, at ayos lang yon. Perpekto. Ngumiti ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. 3 linggo na ang nakalipas mula nang gawin ko ang desisyong nagbago sa lahat. 3 linggo ng 2 beses na pagbisita kada linggo sa mansyon ng mga Volkov, kung saan unti-unting nagbukas si Male sa walang hihad lang na kwentuhan ni Lily at sa aking matiisin na presensya. 3 linggo ng kakaibang dobleng buhay na pinamumunuan ko ngayon, waitress sa umaga, kasama ng anak ng boss ng mafia sa gabi. Dumating ang unang sweldo ng eksaktong ayon sa pangako, isang halagang nakakabigla na tiningnan ko ang abiso ng bangko ng 5 buong minuto bago ako maniwala na totoo ito. Agad kong binayaran ang lahat ng aming mga utang, kumuha ng mas magandang apartment sa mas ligtas na lugar, at inilagay ang natira para sa kinabukasan ni Lily. Ang pangalawang tseke ay may kasamang hindi inaasahang bonus. Matrikula para kay Lily sa Harbor Prep, ang pinaka-eksklusibong preschool sa lungsod. Sa una, nag-alangan ako sa kilos na yon dahil pakiramdam ko ay paglabag ito, pero ipinaliwanag ni Volkov na isang praktikal na solusyon ito sa aming mga problema sa schedule. Ang pagpasok ni Lily sa isang paaralan na 5 minuto lang ang layo mula sa kanyang ari-arian ay nagpadali para sa akin na dalhin siya sa aking mga pagbisita. Magkakaroon ba ng cookies si Mr. V ngayon? Tanong ni Lily, na nagbalik sa akin mula sa aking mga iniisip. Pinigilan ko ang ngiti sa palayaw niya kay Alexander Volov. Ang pangalang binigay niya nang hindi niya mabigkas ng buo ang buong pangalan nito. Sa hindi matapos-tapos kong pagkagulat, hindi niya ito itinama. Sigurado akong itatama niya. Sa katunayan, alam kong gagawin niya. Sa kabila ng nakakatakot niyang reputasyon, hindi kailanman nabibigo si Volkov na maghanda ng sariwang chocolate chip cookies na paborito ni Lily tuwing bibisita kami. Bumukas ang mga tarangkahan ng ari-arian nang papalapit kami. Pamilyar na ang security team sa payak kong Honda. Ipinarking ko ito sa bilog na daanan, tinulungan kong tanggalin ni Lily ang seatbelt niya. Agad niyang inabot ang maliit na lilang backpack na naglalaman ng mga kayamanang gusto niyang ipakita sa lalaki. Sinalubong kami ni Anton sa pintuan ng tumango, na halos naging magiliw na sa paglipas ng mga linggo. Nasa garden room sila.
Sinundan ko ang pamilyar ng daan sa mansyon habang naguunahan si Lily. Sa bawat pagbisita, hindi na pakiramdam na museo ang bahay kundi kung ano nga talaga ito, isang tahanan bagaman napakamarangya nito. Ang garden room ay isang bagong tuklas, isang kamangha-manghang konservatory na puno ng mga kakaibang halaman at komportabling upuan na nag-aalok ng tanawin ng parehong maingat na inayos na mga hardin at ng golpo sa kabila. Agad itong naging paboritong lugar ni Male sa aming mga pagbisita. Ang natural na liwanag at maayos na inayos na mga specimen ng halaman ay nagbibigay sa kanya ng parehong ginhawa at pampasigla. Sophie, Lily, tawag ni Mikael nang pumasok kami. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto sa isang maliit na mesa na puno ng mga halimbawa ng halaman. Maingat na huwag isturbuin ang kanyang ayos, bagaman hindi siya lumapit para makipag-ugnayan ng pisikal. Sumigla ang kanyang buong itsura. Eksaktong nasa oras kayo, 4:27 segundo. Tumayo si Volkov mula sa kanyang upuan sa tabi, isinasara ang isang katad na portfolio. Miss Williams, Lily. Ang formal niyang pagbati ay pinabulaanan ng init sa kanyang mga mata nang tignan niya ang anak kong babae. Naghanda si Cook ng merienda. Cookies? Tanong ni Lily nang may pag-asa na nakatingin na sa nakatakip na tray sa gilid na mesa. Gumalaw ng bahagya ang sulok ng bibig ni Volkov, ang pinakamalapit niyang ngiti sa isang kaswal na pag-uusap. Marahil pagkatapos ng mga aktibidad, mahinahon kong pinaalalahanan si Lily. Ano ang ginagawa mo ngayon, Mikael? Pag-uuri ng mga halaman, paliwanag niya habang papabalik kami sa mesa niya. Nagdala si tatay ng mga specimen mula sa greenhouse. Inaayos ko sila ayon sa pamilya, genus at species. Habang seryosong ipinapakita ni Mali kay Lily ang kanyang sistema ng pag-uuri, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa tabi ni Volkov. Pinagmamasdan ang pakikipag-ugnayan ng aming mga anak, hinahatid niya siyang magbukas. Mahinahon niyang obserbasyon. Mabuti iyon para sa kanya. Mabuti rin iyon para sa kanya. Inamin kong natututo siyang magtiyaga, pag-iisip sa pangangailangan ng iba. May sumilay na tila pag-apruba sa kanyang mukha. Sa paglipas ng mga linggo, mas nahasa ako sa pagbasa ng kanyang banayad na ekspresyon, ang bahagyang tensyon sa paligid ng kanyang mga mata, kapag may iniisip ang halos hindi mapansing paglambot ng kanyang bibig kapag nasisiyahan. Para itong pag-aaral ng banyagang wika, pag-decipher sa maingat na pagpipigil na nagtatago sa kanyang emosyon. May kailangan nating pag-usapan, sabi niya, sa boses na sapat na mababa para hindi marinig ng mga bata pagkatapos may kumunot sa akin. Sa kabila ng komportabling rutina na naitatag namin, hindi ko kailanman nakalimutan kung sino si Alexander Vulov. Kung ano ang ginagawa niya kapag hindi siya isang debotong ama o hindi inaasahang maalalang employer. Ang mundong kinabibilangan niya ay nanatiling halos hindi nakikita sa tuwing bumibisita kami, ngunit paminsan-minsan ay sumisingit ang katotohanan sa anyo ng mga agarang tawag. Mga lalaking seryoso ang mukha na naghahatid ng mensahe o mga pag-uusap na biglang humihinto kapag pumasok ako sa isang silid. Tumango ako, itinabi ang aking pag-aalala upang ituon ang pansin sa mga bata. Sa sumunod na oras, pinag-aralan kami ni Mikael sa kanyang sistemang panuri ng halaman ng may masusing katumpakan, habang si Lily ay nagtatanong ng mga bagay na makapagsusulit sa pasensya ng karamihan sa mga 6 na taong gulang. Ngunit sinagot ni Mikael ng mabuti ang bawat isa. Ang kanyang kaalaman sa mga halaman ay kahanga-hanga para sa isang bata sa anumang edad. Pagkatapos ng cookies at gatas na inihain sa mamahaling pinggan, nakinabahan ako noong una, ngunit na ngayon ay hinahawakan ng labis na maingat ni Lily. Lumipat ang mga bata sa bahaging may alpombra kung saan may nakalaang set ng kahoy na building blocks si Mal para sa mga pagbisita ni Lily. Pwede ba kitang kausapin ngayon? Tanong ni Volkov sabay turo sa katabing terasa. Sinulyapan ko ang mga batang abala sa magkakasamang pagbuo. Nandun lang kami sa terrace, sabi ko sa kanila. Tawagin ninyo kami kung kailangan ninyo ng ano paman. May bahagyang lamig ang hangin ng Oktubre nang lumabas kami. Sa ibaba namin, nagpapatrolya ang mga armadong guwardiya sa paligid ng ari-arian. Ang kanilang maiitim na anyo ay kitang-kita laban sa maayos na gupit na damuhan. Nakakagulat ang pagkakaiba. Ang payapang tanawin ng mga batang naglalaro sa loob at ang mabibigat na sandatang dala ng mga guwardiya sa labas. Nakatayo si Folk sa batong bakod, matalas ang kanyang profile laban sa papalabong na langit. Sa loob ng 2 linggo ay kaarawan ni Miley. Hindi iyon ang inaasahan ko. Ang ganda naman. May naihanda na bang espesyal? Mag-host ako ng maliit na pagtitipon dito. Pamilya, ilang pinagkakatiwala ang kasosi
Lumiko siya para harapin ako, maingat na neutral ang kanyang ekspresyon. Gusto kong dumalo kayo ni Lily. Oh, kumurap ako ng may gulat, yun ba? Sigurado kang angkop yun? Espesipikong hinihiling iyon ni Male. Isang mahinang ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. Hindi pa niya kailanman hiniling ang mga bisita sa kanyang kaarawan. Pawang mga kagamitang pang-agham o mga libro lang. Namuo ang pagmamalaki sa aking dibdib sa pag-unlad na aming nakamit kasama si Male. Siyempre pupunta kami. Anong oras magsisimula? Ang pagtitipon sa 2:00, nag-aatubili niyang wika. Isang bagay na hindi karaniwan para sa isang lalaking palaging pinipili nang may katumpakan ang kanyang mga salita. May isa pang bagay. Ang seryosong tono ng kanyang boses ay nagdulot ng babala. Ano iyon? May nangyaring sitwasyon. Wala itong direktang kinalaman sa iyo. Ngunit kinakailangan ang mga pag-iingat. Humigpit ang kanyang panga. Nagpatupad ng karagdagang mga hakbang sa seguridad sa buong pag-aari. Maaaring mapansin mo ang mas maraming tauhan sa iyong mga pagbisita. Isang sitwasyon, ulit ko nang maingat. Nasa panganib ba si lalaki? Hindi. Agad at matatag ang kanyang sagot. Hindi ko iyon papayagan. Ang hindi nasabi ay mabigat na nakabitin sa hangin. Naaalisin niya ang anumang banta sa anak niya sa anumang paraan. Isang matinding paalala kung kanino talaga ako nagtatrabaho. Dapat ba akong mag-alala? Tanong ko ng direkta. Pinagmasdan ako ng kaniyang madilim na mga mata. Parang tinatimbang ang isang bagay sa isip. Hindi, pero makabubuti kung tatanggap ka ng security detail para sa susunod na ilang linggo para sa iyo at kay Lily. Ang mungkahi ay nagpadala yelo ang dumaloy sa aking mga ugat. Seguridad, ibig mong sabihin mga guwardiya na susunod sa atin? Tahimik lang, paliwanag niya. Mananatili silang malayo. Halos hindi mo mapapansin ang presensya nila maliban sa katotohanang sila ay mga armadong lalaki na nagbabantay sa 4 na taong gulang kong anak, sagot ko, hindi maitago ang tensyon sa boses ko. Alexander, ano talaga ang nangyayari? Naging seryoso ang mukha niya nang gamitin ko ang unang pangalan niya. Isang bagay na bihira kong gawin. Pinananatili ang propesyonal na hangganan sa kabila ng lumalaking pamilyaridad sa pagitan namin. Ngunit dahil sa takot para kay Lily, na isantabi ang formalidad. May ilang banta na ginawa ang isang karibal sa negosyo, sa wakas ay sinabi niya. Walang kakaiba sa mundo ko pero hindi ako nagpapabaya pagdating sa lalaki o sa mga konektado sa kanya, Bumigat sa akin ang mga salitang iyon na parang pisikal na bigat. Sa loob lamang ng 3 linggo, naging konektado kami ni Lily sa pamilyang Volkov sa mga paraang hindi ko lubos na naisip. Ang nagsimula bilang trabaho kahit hindi pangkaraniwan ay naging mas komplikado. Nasasabik si Mikhail sa aming mga pagbisita ng higit pa. Palagi nang tinatanong ni Lily siya. At si Alexander, napigilan ko ang sarili bago ko pa man matapos ang aking iniisip. Ang anumang lumalalang kamalayan sa pagitan namin ay nanatiling hindi nabanggit. Isang kuryenteng tensyon na hindi namin kinilala. Ayokong malantad si Lily sa karahasan, sabi ko ng matatag. O kahit ang mungkahi nito. Ganon din ako. Hindi ko inaasahang lumambing ang kanyang tinig. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nag-aalok ng proteksyon. Hindi niya makikita ang seguridad. Isa na namang kotse sa kalsada, isa na namang magulang sa tarangkahan ng paaralan. Ikinulong ko ang sarili sa aking mga braso, bigla akong nanlamig kahit nakasuot ako ng sweater. Gaano kadelikado ang kalaban na ito? Siya ay isang desperadong lalaki na gumagawa ng mga desperadong hakbang, sagot ni Alexander. Bahagyang tumitindi ang kanyang punto. May napansin akong palatandaan kapag tumataas ang kanyang emosyon, ngunit maaasikaso siya agad. Ang klinikal na paraan ng kanyang pagtalakay sa kung ano ang walang dudang magiging marahas na resolusyon ay dapat sana'y ikinatakot ako. Sa halip, tila manhid ako sa implikasyon na katuon lamang sa kaligtasan ni Lily. 1 linggo, naisip ko, tatanggapin namin ang seguridad sa loob ng 1 linggo. At kung hindi pa rin maresolba ang sitwasyong ito pagdating ng panahong iyon, kailangan naming magpahinga ni Lily sa mga pagbisitang ito hanggang sa maayos ito. Inaasahan kong magtatalo siya o magpapakita ng malamig na pagtanggi. Sa halip, tumango siya ng 1 beses, tinanggap ang aking mga kondisyon. Makatwiran. Nanatiling tahimik kami sandali. Ang pagitan ng aming mga mundo ay hindi kailanman naging mas halata kaysa sa usaping ito tungkol sa mga detalye ng seguridad at mga karibal sa negosyo. Hindi ko kailanman sinadya na isama ang bahaging ito ng buhay ko sa buhay mo, sa wakas, ay sinabi niya. Nagulat ako sa tila taus-pusong pagsisisi. Nang inalok kita ng posisyong ito,
Naniniwala akong mapaghihiwalay ko ang mga mundong ito. Alam ko kung sino ka, mahinahon kong pinaalalahanan siya. Ginawa ko ang aking pagpili ng bukas ang aking mga mata. Pinagmasdan niya ako ng matalim niyang titig na tila nakakita ng higit pa kaysa sa balak kong ibunyag. Ginawa mo ba? O ang pangangailangan ba ang pumili para sa iyo? Ang tanong ay tumama ng hindi komportable sa katotohanan. Tinanggap ko ba ang alok niya dahil sa pangangailangan ni Male na makipag-ugnayan o dahil sa seguridad sa pananalapi na inaalok nito kay Lily? Pareho ay totoo, ngunit habang tumatagal ay tila hindi na iyon ang buong sagot. Bago pa ako makasagot, tumawag si Lily mula sa loob. "Mommy," ipinakita sa akin ni Male kung paano gumawa ng perpektong symmetrical na tore. "Halika, sweetheart," sagot ko na nagpapasalamat sa pagkaantala. Habang papaloob na kami, saglit na hinawakan ni Alexander ang kamay ko. Isang bahagyang haplos na maaring aksidente lang, maliban sa sadyang pagipit ng kanyang mga daliri sa palad ko. "Salamat," sabi niya ng payak, "sa pag-unawa." Nanatili ang init ng kanyang haplos habang bumalik kami sa mga bata na buong pagmamalaking ipinakita ang kanilang likhang arkitektural. Nagsimula si Mali sa isang detalyadong paliwanag tungkol sa mga prinsipyong estruktural na parang nawala na ang dati niyang pagkareserbado nang ibahagi niya ang kanyang kaalaman ng may nakakahawang sigla. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko kung gaano siya nagbago sa loob lamang ng 3 linggo. Mas gusto pa rin niya ang kaayusan at katumpakan, komportable pa rin siya sa mga katotohanan at sistema, ngunit unti-unti nang handang makisalamuha, magbahagi at makipag-ugnayan. Alam kong hindi lang ito dahil sa impluensya ko. Ito ay ang walang pag-aalinlangan na pagtanggap ni Lily, ang kanyang likas na kakayahang makasabay sa kanya kung nasaan man siya. Habang nagpapatuloy ang gabi sa isang aralin tungkol sa mga konstelasyon na inihanda ni Male ng espesyal para kay Lily, napansin kong pinagmamasdan ako ni Alexander na may ekspresyong hindi ko matukoy. Nang magtama ang aming mga mata, hindi siya lumayo ng tingin. Hinarap ang aking mga mata ng may tindi na nagdulot ng init na kumalat sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, inamin ko ang katotohanang matagal kong iniiwasan. Hindi na lang ito basta trabaho. Sa pagitan ng maingat na paliwanag ni Mali at ng masayang mga tuklas ni Lily, sa pagitan ng banayad na mga gawa ng pagiging maalalahanin ni Alexander at ng lumalaking ginhawa sa pagitan namin, may nagbago. Mapanganib man o hindi, komplikado man o hindi, mahal ko ang pambihirang pamilyang ito. Sinabi ni Daddy na pwede akong maging siyentipiko paglaki ko. Ikinukwento ni Mele kay Lily gamit ang salitang Ruso na diminutive para sa ama na nagsimulang palitan ang mas formal na dad nitong mga nakaraang araw. "Akala ko gusto mong maging astronaut," sagot niya habang maingat na inilalagay ang star sticker sa mapa ng konstelasyon na ginawa niya. "Pwede akong maging pareho," sabi niya ng buong katiyakan. "Oo, pwede," kinumpirma ni Alexander. Ang boses niya ay mainit sa pagmamalaki at iba pang damdamin. Pag-asa marahil. Habang bumabalik sina Mele at Lily sa kanilang mga bituin, tiningnan niya akong muli. At sa pagkakataong ito, ang hindi nasabi naming koneksyon ay tila imposibleng itanggi. Kahit ano pa mang panganib ang nakapaligid sa pamilyang Volkov, kahit ano pa mang komplikasyon ang naghihintay na pagtanto kong hindi na ako nakatayo sa labas na nakamasid. Sa paanuman, laban sa lahat ng dahilan, laban sa lahat ng pag-iingat, naging bahagi ako ng kanilang orbit at sila ng akin.